Sabi ho dito, sa balitang ito, no? Sara and Digong. Oh, pangalawa. Ay, si ano na naman? Sara and Digong declared national security threat. Sabi po sa opinion, no? Basahin ko po ng mabilis, ha? J. Timblique. Oh. Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Roa Duterte have been ousted from the National Security Council, the Philippine highest policy-making body advising the Chief Executive of the land, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on matter of national security. No? One obvious question is, being national security threat, will Sara and Digong be arrested? Ayan. Analysts say, ay, ito, nalakpasan ko to. The motive for removal from the NSC of the father and daughter tandem is quite obvious. Sara and Digong are national security threat. Biruin mo, ano? Sila na ang iniisip na threat sa bayan natin, mga kababayan. Oh, will Digong be arrested? Kung sakali daw ba na security threat ng bayan natin. Ang sagot diyan sabi po dito, itanong natin sa International Criminal Court in The Hague, no? Where a case for crime against humanity against the former president and possibly including Sara, whose Davao mayorship was marked by equally violence extrajudicial killing. Sila ho, mga kababayan, sinasabi ko nga ho sa inyo ang kulang po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos isang tao, no? Na magsasabi dito sa mga ito, isang tao na matibay, matapang at kayang sabihin in national television o kayang sabihin sa publiko, no? Kayo ang threat. Di ba? Kailangan ng ganun ho. Yung tipo bang rektahan sasabihin nila, bakit kayo natanggal sa National Security Council? Kasi kayo yung threat. O baka gusto nyo pong mag-hire diyan sa Malacanang nung taong magsasabi po dito kay dating Pangulong Duterte, ako na lang po. Hindi, joke lang. Ano? Wala dito na talaga tayo. So, eto pa ho, mga bossing, bakit sila ang threat? Eto, Sara revealed during a press conference nung patay ang ilaw na sinasabi ng Vice Presidente, pinatayan sila ng ilaw. Pero sila naman ang nagpatay. Sara revealed during a press conference, hindi, ano to dun sa isang press con, yung putulan ng ulo, no? She imagined to cut off the president's head. Biruin nyo yun. Kahit simpleng tao, mga kababayan hirap pong bigkasin at hirap pong sabihin yun no? Kahit kapitbahay mo lang, puputulin ko ulo mo Parang hirap kang bigkasin. Pero sa Vice Presidente, ganun-ganun lang ho. In national TV. Tapos marami pong reporter. Di ba? Hindi mo iisipin na threat yun. After she was angered by BBM refusal to give his watch to a graduating cadet who asked for the presidential timepiece as a graduation gift. Yan ho ang tunay na pamumulitika, mga bossing. No? Mag-imagine ka kung anong kwento kaya ang kukwento ko dito para connect lang yung sasabihin kung gusto kong putulan ng ulo si Bongbong Marcos. Gawin ko, sabihin ko, yung bata, pagmukain ko na musmos, nanghihingi ng relo. Yung pala, mamukat-mukat ho natin, mga kababayan. Yung batang tinutukoy, makapal na din po ang buhok. At pwede nang gumawa ng bata. Paano kung yung relos na yun, bigay ng asawa ng presidente? Anniversary gift ng mag-asawa, ng first lady at ng presidente. Ikaw ba ibibigay mo? Baka yung asawa ko na ang pumutol ng ulo ko pag ginawa ko yun. Di ba? Si BP, yan ho yung pamumulitika na pagmumukain mo na masama ang presidente, pagmumukain mo na anti-mahirap o anti-bata yung presidente, ang wala naman hong katotohanan. Tuloy natin. On November 23,
2024, no? Executive Secretary Lucas Bersamin declared Sara assassination rant as active threat. Ito na ho yung ano. Sabi niya, pag nategi ako, ano? Meron na akong inutusan. Meron na akong inutusan na tetegihin si Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Oh, hindi pa ba threat yun? Active threat. Mga kababayan. Akalain nyo, no? On January 5, 2025, National Security Advisor and NSC Director General Eduardo Año put in context the NSC reorganization but boldly. The President issuance of Executive Order 81, 2024, reconstitution, no? Reconstituting the composition of the national security is necessary to further enhance the formulation of policy affecting national security. Siguro hindi kapag hindi nila binaklas o tinanggal yung mga tao na alam nila magchuchuchu doon sa kanilang mga ginagawa, no? Para mapanatili po ang seguridad ng bansa, hindi sila makikilos ng maayos. Rektahin na natin mga boss. Si Baken tanggalin yung mga tao na alam natin na dikit at alam natin na ayun, pabor sa China. Nang sa ganon, tayong nakapaloob na lang dito, makagawa ng mga solusyon sa problema ng bayan. Lalong-lalo na sa seguridad ng bayan. Kasi iniisip nila, hanggat nandiyan, yung mga magchuchuchu, yung mga aso, sisingaw at lalabas yung kanilang mga plano para mapanatili po ang seguridad ng bansa, mga kababayan. Ganun lang naman ho yun no? Rektahan ho sa nakikita natin talaga, mga boss chief amo sir. Mga Duterte ho ang threat ngayon sa ating bansa, no? Kahit ano po gagawin nila, kahit ano sabihin, kahit ano po ibubulalas ng kanilang bibig, mapabagsak lang po ang gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Tama ho ba yun? Yung mga paulit-ulit nilang paninira sa Pangulo, yung mga sinasabi nilang adik bangag ang Pangulo, wala naman nung katunayan, wala naman nung maipakita mga ebidensya. Diba J. Timblique, sabi ni J. Timblique, lakas pang magmura, pati followers. Yan po ang style nila, no? Lagi ho nating sinasabi dito, Sir J, na gusto mong manalo sa eleksyon, gusto mong makuha ang boto ng mga DDS, magmura ka, mag-PI ka habang nasa kampanya ka. Di ba, Master of None? Shout out sa mga kakamping dito. Di ba? Gusto mong makuha ang boto ng DDS, magmura ka. Kahit walang laman o kahit na kung ano-ano yung sinasabi mo, mag-PI ka. Tapos purihin mo ang dating Pangulong Duterte. Sigawan na ho yan. DDS. DDS. Kahit po yung plataforma de gobyerno mo, wonderful tonight. Sigawan ho yan. DDS. It's late in the evening. Pansin nyo ho, mga kababayan, yung mga tumatakbo na walang plataforma de gobyerno, ano gagawin nila? Kakantahan nila kayo, sasayawan nila kayo. Robin Padilla, di ba? Wala akong masasabi ho sa inyo dito. Kakantahan ko na lang po kayo. Di ba? Kasi magmumukha ho silang engot doon sa entablado. Biruin mo, lahat ng mga kasama nilang senador nagsasabi, ganito ang gagawin ko. Ito ang plano ko sa Pilipinas. Ito ang solusyon ko sa isang bagay na problema ng Pilipinas. Pagdating doon sa mga DDS na mga kandidato, kakantahan ko na lang po kayo. It's late in the evening. Sa pool, di ba? Sigawan ng mga DDS. Robin! Robin! Robin kami! Tigilan na ho natin yung mga ganun, mga kababayan. No? Sa pagboto po, alamin natin
Basahin natin lahat. Oh, alamin natin yung background ng mga politiko. Kung talaga bang para sa bayan, kung bakit tumakbo, o dahil sa kaban ng bayan kaya tumatakbo, o dahil may mga gustong um, pagtakpan kaya tumatakbo.